Ang kalabasa ay pangpalinaw ng mata. Iyan ang kasabihang madalas nating marinig sa ating mga magulang at mga nakatatanda. Subalit batid mo rin ba na ang kalabasang ito rin ay mayroong mutya? Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay alamin natin ang mga bagay-bagay tungkol sa kalabasa at ang natatanging itong mutya o bertud at bakit kailangan mong mag-ingat dito. Mahilig ka rin bang kumain ng gulay na kalabasa? O squash sa Ingles? Ang kalabasa ay nabibilang sa pamilya ng halamang gumagapang na Cucurbitaceae o gourd family na kinabibilangan din ng pumpkin, zucchini at iba pa. Mayroong halos 965 species ng cucurbita sa buong mundo. Ang kalabasa ay kadalasang ginagawang sangkap na gulay at iba pang putahe. At maging ang mga buto nito ay nakakain rin. Gayun din ang talbos o batang dahon at ang bulaklak nito. Alam mo ba na ang pinakamalaking kalabasa na naitala sa kasaysayan ay umabot pala ng 2,118 pounds o 960.7 kilos ang bigat at matatagpuan sa Warren, Rhode Island. Subalit maliban sa mga benepisyong pangkalusugan na dulot ng gulay na kalabasa, ay mayroon din daw itong taglay na kakaibang bertud, na ayon sa ilang antingero, ito ay magdadala raw ng swerte at gaan sa kabuhayan kung mapa sa kamay mo. Kaya naman naglipa na nga sa Facebook at internet ang iba-ibang bersyon nito. May ilan ring nagsasabi na ito ay mainam na panghalina o pang-akit sa mga kababaihan man o sa negosyo. At iyan ang dapat nating iwasan. Sapagkat dahil sa hirap ng buhay ngayon, ang ilan ay napapasubo na sa pagbili o paggamit ng mga sinasabing mutya raw buhat sa kalabasa. Subalit, mayroon nga ba talagang mutya ang gulay na kalabasa? Wala pong mutya ang kalabasa. Subalit, may isang parte o bahagi ng gulay na ito na kapag iyo itong kinuha at pinatuyo, ay pinaniniwala ang isang mainam na gamit o pangontra, subalit ito ay hindi isang uri ng mutya. Ang pinakabahagi ng tangkay ng kalabasa na nag-uugnay sa katawan at bunga nito na animoy hugis bulaklak ang tinutukoy ko. Ang bahaging ito ng kalabasa ay maaaring ihiwalay at patuyuin sa ilalim ng sikat ng araw at buwan. Kapag ito ay natuyo na ay maaari itong gawing kwintas at maaaring isuot sa mga baby o sanggol o maging sa mga matatanda. Ang bagay na ito ay aprobadong nagtataboy ng mga sakit na maaaring dumapo sa katawan ng sanggol. Mainam din itong pangontra sa mga palipad hangin o usog o balis kung tawagin. Ang pangontrang ito ay maaari mong gawin kahit sa inyong bahay lamang at hindi mo na kailangan pang bilhin online. Isang pananggalang na bigay ng kalikasan at kahit sino ay maaaring makinabang. Nga lamang kung ito ay iyong pinaniniwalaan. Subalit wala naman sigurong mawawala kung iyo itong subukan. Ang mahalaga ay huwag na huwag tayong makakalimot na tumawag sa may kapal. Mahilig ka rin bang kumain ng buto ng pakwan? Ang buto ng kalabasa, nasubukan mo na rin ba? Dahil magugulat ka sa napakarami pala nitong sustansyang daladala. Kaya naman halika at sa videong ito ay isa-isahin natin ang mga benepisyo at malaking tulong sa kalusugan natin ng simpleng pagkain mo lamang ng mga buto ng kalabasa. Naisip mo na ba kung ano nga ba ang epekto sa katawan kung madalas kang kakain o magkukukot ng buto ng kalabasa? Isang parte ng gulay na kalabasa na minsan nga ay itinatapon lamang. Batid ng nakararami na napakasustansya nga ng gulay na kalabasa. Subalit ganun din pala ang itinatapon natin ng mga buto nito. Ito ay mayaman sa mga nutrients
upang mapanatiling malusog ang ating prostate na kadalas ay lumalaki, namamaga o nagkakaroon ng mga komplikasyon dala nga ng ating pagtanda. Ito rin ay mayroong phytosterols, isang plant compound na mahusay upang maiwasan ang problema sa prostate kapag nagkakaedad na nga. Isa ring mainam na source ng antioxidant ang mga buto ng kalabasa, gaya ng vitamin E. Nakatutulong ito upang mapababa ang tsansa sa pagkakaroon ng prostate cancer. Inaalis nga nito ang mga harmful free radicals sa katawan, oxidative stress at mga inflammation o mga pamamaga. At dahil mayaman din sa magnesium ang buto ng kalabasa, makatutulong nga ito upang mabawasan ang pananakit ng binti at braso dahil sa mahabang oras ng pagtatrabaho. Nagtataglay nga rin ito ng potassium na makatutulong upang ma-maintain ang proper electrolytes sa katawan at upang maparelax ang mga nananakit at pagod na katawan. Ang omega-3 fatty acids naman nitong taglay ay makatutulong upang maiwasan o mabawasan ang mga inflammation sa ating katawan. Para naman sa mga kababaihan, ang buto ng kalabasa ay mayaman sa phytoestrogens na pinaniniwalaang makatutulong upang mawala ang pananakit ng puson tuwing may buwan ng dalaw at ang mga mood swings kung menopause na. Nagtataglay din ito ng vitamin E at mga beta-carotene at mainam ding pampalinaw ng mata, katulad nga ng gulay na kalabasa. Mababawasan din ito ang tsansa sa pagkakaroon ng mga macular degeneration o ng katarata. At dahil mayroon ding zinc ang buto ng kalabasa, mahusay nga rin ito sa pagpapanatili ng makapal at masiglang buhok at mga kuko. At sa pagkain nga lamang ng buto ng kalabasa ay makakaiwas ka pala sa pagkakaroon ng gallstone o pamumuo nito. Mainam nga rin ang pagkain nito sa kalusugan ng ating puso at upang makaiwas sa mga problemang kaugnay nito. Kaya naman mainam na isama nga sa inyong daily diet ang buto ng kalabasa. Maaari mo nga itong ilaga, i-bake o isangad. Ikaw, nakatikim ka na rin ba ng buto ng kalabasa? Masarap, masustansya, at maraming hatid na bitamina ang gulay na kalabasa. At ang gulay ngang ito ay kilalang kilala ng masa. Subalit kadalasan na inaalis nga lamang natin ang mga balat nito bago lutuin at hindi natin batid na maging ang mga tinatapon lamang nating balat ay marami pa palang pakinabang at gamit at nag-uumapaw rin sa mga benepisyo. Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay ating alamin ang mga dahilan kung bakit hindi mo dapat kaagad na itapon ang pinagbalatan mo ng kalabasa, sapagkat ito ay magagamit mo rin pala. Batid nating lahat na masustansya ang gulay na kalabasa. Una na nga, bilang pampalinaw ng ating mga mata. Madalas nga itong ginugulay, ibinibake at iginigisa. Subalit batid mo ba na sa gulay na kalabasa ay hindi lamang pala ang laman nito ang maaari nating mapakinabangan? Dahil nga maliban sa ang buto nito ang pinakamahusay at pinakamasustansyang parte ng kalabasa, ay maging ang mga balat nito ay mapapakinabangan mo din pala. Ang kalabasa nga ay halamang kauri ng pamilya ng mga kukurbita. Mayroong 5 klase ng kalabasa ang kilalang makakain at kadalasan nga nating ginagawang gulay. Subalit may isang parte ng kalabasa ang madalas ay inaalis nga at itinatapon lamang bago ito lutuin. Minsan kung mura pa nga ang mga balat ng kalabasa ay niluluto din ito kasama ng laman.
Pero kung ito ay matigas na nga at hinog, ay inaalis na ito at itinatapon lamang natin. Ngunit batid mo ba na ang manipis na balat nito pala ay nagtataglay ng maraming sustansya? Ang manipis na bahaging ito ay mayaman sa vitamin A, vitamin B6, vitamin C, vitamin E, potassium, iron at magnesium. Kung kaya naman maging ito ay napakasustansya rin. Ang mga inaalis na balat nito ay maaaring itabi, balutin ng olive oil at mga seasonings at saka i-bake ay isa ng masarap na chips. Mas marami rin ang fiber content ng mga balat ng kalabasa. At dahil low calorie food ay maituturing nga ito na isang mahusay na pagkain para sa inyong pagpapapayat. Maaari mo rin itong i-blender o i-puree upang gamitin sa mga sopas. At minsan rin ito ay mainam na pampalasa o pampalapot sa mga ginagawang jam at mga palaman. Maaari mo ring gawing peel sa mukha ang balat ng kalabasa na makatutulong nga upang mabawasan ang mga dark spots. At gamit nga ang mga balat na ito ay mapapanatili nating dehydrated ang ating mga balat sa mukha at upang maalis nga ang mga pinoproblema nating acne. Kaya sa susunod na magbabalat ka nga ng kalabasa o ng gulay na kalabasa, ay huwag na huwag mong basta itatapon na lamang ang mga balat nito. Dahil nag-uumapaw rin pala sa napakaraming gamit. Ikaw, inaalis mo rin ba ang balat ng kalabasa tuwing ikaw ay magluluto nito? Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ang comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman. Dito na sa Best TV, tayo ay matuto, utak mapuno ng bagong kaalaman. Dito na sa Best TV, tayo ay lumibot, lihim na mundo ay ating matuklasan. Dito yan sa Best TV, dito yan sa Best TV, dito yan sa Best TV. Sapagkat ang mga laki may alam, dito yan sa Best Tara TV. bes, sabay-sabay tayo na matuto, pagkat dito sa mundo lamang ang siyang marunong. Ating utak salina ng panibagong dunong, mga bagay na sa buhay ay makakatulong.